Isiniwalat ni Senadora Risa Hontiveros ang umano'y pang-aabuso sa mga menor de edad at sapilitang ikinakasal ng organisasyong Socorro Bayanihan Services. Tinawag pa itong kulto ng Senadora. Itinanggi naman ng grupo ang paratang at may unang balita si Mav Gonzalez. Isang umano'y kulto. Ganito tinawag ni Senador Risa Hontiveros ang organisasyong Socorro Bayanihan Services sa bundok ng Surigao del Norte. Sa kanyang privilege speech, isiniwalat ni Hontiveros na ang grupo umano'y nang aabuso ng mga menor de edad at sapilitan silang ikinakasal. Ang pinuno nito, isang J. Renz Kilario alias Senyor Aguila na nagpapakilala raw bilang bagong Jesus. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa 1,000 kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Lumabas daw si Senyor Aguila nang tumama ang isang lindol sa Surigao del Norte noong 2019. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral. The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. Mahigit 800 estudyante ang sumapi sa kulto kasama ang mga magulang nila. Doon na raw sa komunidad sa bundok inabuso ang ilang minor de edad. Giminjo ko ni J. Renz Kilario nga among gituohan na siya among Ginoo. Ug amo pong ug ako pud usa ka minor nga gihanjo ni J. Renz Kilario nga makig sex nga murag feel na ako nga murag girip ko kay sa ijang ka illegal age na unja ako minor pa na ija kong gihanjo sa akong kabata na untana ag akong usapod ka pamilyado nga untana sawa pa mi sa akong pagkabata 13 years old giparisan kog 21 years old nga wala sa akong kabubuton pagka minjo na ako ning hanjo ko sa akong ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa maminjo kay gusto kog mo-eskwela pero iingog akong nanay nga kani ang kinahanglan gajud ta mo sunod kay mamay sugo sa atong Ginoo. Armado rin daw ang kulto, kwento ng isang menor de edad na nakatakas. Nagustuhan paksol ingagi niya. Nakakita ko dito sundang mga aromas dito ko bayan nakakita ko dito katipong eleksyon. Sa kanilang Facebook page, isinalarawan ng Socorro Bayanihan Services bilang isang people's organization na nakarehistro sa SEC. Nakalagay din dito na isa silang non-government organization. Sabi ni Hontiveros, makapangyarihan daw ang grupong ito dahil mapera. Kinokolekta daw ng organisasyon ang nasa kalahati ng natatanggap ng 4Ps, senior citizen pension, pati ibang ayuda ng gobyerno na ibinibigay sa mga miyembro nila. May natanggap din daw silang impormasyon na pinopondohan ng iligal na droga ang kulto at Human Shield umano ang organisasyon. This cult is not a cult in the shadows of Surigao. Sila po ay nagtatanim ng impluwensya nila sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kanilang binuong performing group, ang Omega de Salonera, ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea. Dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas. Si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpa-picture pa sa atin na mga senador.
Ayon kay Hontiveros, 8 bata ang nakatakas nitong Hulyo at nasa pangangalaga ngayon ng lokal na pamahalaan at DSWD. Pero ang problema, pilit daw ibinabalik sa bundok ang mga bata gamit ang impluwensya at pera ng grupo. Bumuo na raw ng task force si Socorro Mayor Risa Timkang para umaksyon laban sa grupo. Ang mga alegasyong isiniwalat sa Senado, mariing pinabulaanan ng grupo. Fabricated lies yan. Kaya nga we're filing, we are filing a case for kidnapping, for a serious illegal detention. Nasa piskalya na yan. Kasi sila yung kumidnap sa mga bata. At sinusulan pa nila. Nagawa pa ng mga affidavit parang fabricated, isa lang pattern. Itinuturo nilang nasa likod nito ang mga kalaban sa politika. Idinanggi rin nilang kulto sila. Wala rin daw silang itinatagong armas at wala rin kinalaman sa illegal na droga. Pumunta na po dito yung mga police. They have conducted po their investigation sa province, sa region. And negative po. Kasi wala po kaming talaga ditong drugs. At even mayroon din pong lumalabas na mga allegation na may mga armas. Mga intelligence report from the CIDG at sa ibang ahensya ng police. Even our governor also confirmed na wala po ditong armas, wala din pong drugs. Ang pondo rin daw nila ay mula sa voluntaryong donasyon ng mga miyembro. Sabi pa nila, sinulsulan lang ang mga bata na magreklamo laban sa kanila. Naghain na rin daw sila ng reklamo kaugnay nito. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.